Gumamit ako nito, Setmam, mas lalong lumala ang melasma ko. So, hi po mga ka-Diyosa. So, sige, for today's video, subukan nating sagutin ang comment na ito ni Madam. Kasi kailan pa yan sa aking video, hindi ko alam kung paano ko ba mai-explain ito ng tama sa inyo at mas malinaw, yung mas madali ninyong maiintindihan. By the way, ang tinutukoy ng product is itong ating SCD peeling set. So, sige, possible nga ba tayong magkaroon lalo ng pekas and melasma kapag gumagamit tayo ng SCD peeling set? Unahin po muna natin kung ano ba yung mga causes o sanhi kung bakit tayo nagkakaroon muna ng pekas and melasma. Ang pekas and melasma usually, okay, nakukuha po yan due to too much sun exposure, yung mahilig kayo magpa-araw at hindi kayo nagsa-sunblock. Kahit po pupunta kayo sa Google, mag-research din kayo by your own para may sarili kayong knowledge din. Yan po ang number one cause ng pekas and melasma, yung pagbababad ninyo sa sikat ng araw. Pangalawa, possible na sa genes po ninyo or nasa lahi ninyo. Kasi may mga lahi talaga, lalo na yung mga mestiza na talagang pekasin sila. Pangatlo is sa papalit-palit po ng hormones natin, lalo na sa mga kababaihan. And marami na rin ako nakausap sa SCD Customer Care ng mga kababaihan na especially after daw nilang mga anak, nagkakaroon na sila ng pekas and melasma. So, hindi ako nanganak, hindi ko alam, sa babae po yan mismo nanggaling. So, after daw mga anak, magbabago yung hormones, doon sila nag-i-start na magkaroon ng pekas at melasma. So, ngayon, possible ba na makaranas tayo o magkaroon tayo lalo ng pekas and melasma kapag gumagamit tayo ng ganitong mga skincare? The answer is yes, pwede po. Kapag gumagamit ka ng kahit ano, mga madam ko, yung mga nasa 40 pataas na siguro dyan, makaka-relate kayo dito. Usong-uso nung araw yung tinatawag natin ng mga astringent at rejuvenating product. Naaalala nyo? Marami sa ating mga Pilipino ang matigas ang ulo na kahit may kasamang sunblock yung set, hindi ginagamit. Kaya in this generation, marami sa mga magulang natin yung nakikita ninyo na meron ng pekas and melasma kasi gumamit sila ng mga astringent and rejuve noon na hindi sila gumamit ng sunblock tapos nagpapa-araw po sila. Yes, ganun po katigas ang ulo ng mga Pilipino. Kaya, kapag gumagamit ka, ibig sabihin, kapag gumagamit ka ng kahit anong rejuvenating product sa mukha mo, sa katawan mo, gumagamit ka ng kahit anong astringent, anong brand man yan, dapat palagi ka nagsa-sunblock at as much as possible as you can, umiwas kayo sa too much sun exposure, lalo na yung mga mahilig dyan magmotor. Kasi imbis na gumanda ang mukha ninyo, mababaliktad yung epekto niyan sa skin ninyo. Kasi once na nag-rejuve kayo ng balat ninyo, once na nag-astringent kayo ng balat ninyo, sensitive po iyan sa sikat ng araw. Kaya kung gustong gumamit ng rejuve, gustong mag-astringent, huwag magpapaaraw hanggat kaya. Or palaging mag-sunblock. Another reason kung bakit pwede tayong magkaroon ng pekas and melasma sa paggamit ng mga skincare, bukod sa hindi sa sunblock. Once na masobrahan, naluto masyado ang mukha mo sa product na gamit mo kasi sobrang hapdi na, sobrang kati na, lagay ka pa ng laga, tapos masusunog yung mukha mo kasi that is what we call over-exfoliation. Na over-exfoliate na yung balat mo, niluto mo, ikaw naman naglagay niyan, hindi naman kami. Pag nangitim, nasunog, isisisi sa product, isisisi dun sa mga endorser. Ayan ang ugali ng mga Pilipino. Mga wala na attendance sa skincare. Magkakaiba tayo ng skin. May skin na kaya maglagay straight. May skin na kaya 3 araw pa lang, mahapdi na, namumula na. Pwede kayong magpahinga. Wag nyong lutuin ang balat ng mukha ninyo. Nasa sa kamay nyo po ang control ng pag-a-apply, mga madam ko. Yung product po by itself, nakaganyan na po yan. Kayo po ang nagpapahid niyan. Kayo po ang may hawak ng katawan ninyo. Kaya again, for the last part of this video, kapag gumagamit ka ng kahit anong rejuvenating product or astringent sa balat mo, sensitive po yan sa sikat ng araw. Kaya palagi kayong mag-sunblock. Pangalawa, kung humahapdi na after a few days of application, magpahinga ka. Tumigil ka ng ka-apply mo. Hindi yung ang hapdi na nagsusugat-sugat na lagay ka pa ng lagay tapos pag nasira yung skin mo, sisisi ninyo sa mga product. So, yun lang. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na ito. And for more product knowledge and video tutorials, don't forget to follow my TikTok account, RC Josa. So, yun lang and have a great day. Bye-bye!